The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. This podcast episode is brought to you by Montesa Medical Group Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe, and worry-free. You are now listening to Pinoy Mimiology Podcast. Yo, what up? Alas 4 pa lang pare, bago to. Puta game na ba? Ano? Game na, oh. Gaga nagre-reply kasi ako dun sa post ng tao. So, Anong trip na welcome. naman yan, Lawrence? Video episode ba to? Oh, pare. Naka-costume si Lord. Blur. Miss Alam Katie na kasi, yan ng mga ex. may explain namin sa ano. Tawag dito, kami ang PMP boys pare at it's your boy Kwan, ang former cartoonero mukhang grade 1 tol. Pare, umi-English ka. Cancer page ang pati na bata ng social media. Lawrence nga pala yung sinasabihan yung kamukha ni Shiranami. So, fucking assholes. Uy, ba't ka nagmumura? Mayaan mo sa ating guest pare. Ay, Pare, sorry. may kiss tayo. Oo nga kanina pagpasok ko kanina. Naririnig ko na siya kanina. Tapos, okay. Nag-enjoy ako dun sa Sailor Moon na nakita ko eh. Sa mga ex-con, unahan ko na kayo, video episode to. Pumunta na kayo sa YouTube. Yan. Yun ang recommended namin na episode na to. Kasi Bakit tol, ba kasi? ito Yan. kasi tol kasama natin. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng sponsor na. Pasok! Here at Montesa Medical Group, we've got innovative approaches for your physical look. Montesa Medical Group, results are never safe, effective, and worry-free. Enjoy your quiet luxury, a timeless beauty. Here at Montesa. Yun, maraming salamat Montesa Medical Group Aesthetic Yeah. Center. Yan. Timeless beauty, Lawrence. Safe and worry-free. Yan. So, hindi nyo muna pinagsalita yung base. So ito na pare, nauna yung ads kasi. So di ba, kasama natin ay ang kapatid natin sa ating podcast pare, Bloomer Babe Podcast na host pare. Please welcome Karen Dizon pare, or also known as Miss KD pare. Hello, good Yan. afternoon sa listeners ng Pinoy Mimiology. Ako si Bloomer Babe Podcast. Yan. Ako pala yung host ng Bloomer Babe Podcast, Miss KD. Grabe, lamig ng boses. So, unang tanong, ano Partida pare, alas 4 ng hapon tayo nag-record, ang lamig no. Madalas ba gabi na kayo nag-record? Umaga, Hindi lang Miss madaling, KD. madaling araw. Alauna mo. Umaga. Alauna ng madaling umaga nga. Madaling araw. Ano yung Lawrence tanong mo? Anong pinakamasarap na mushroom? Okay nga, ba't napaka naman yung tanong. Hindi, shiitake ba? Button mushroom? Okay. Okay. Oyster. Bakit yan ang tanong? Hindi, context lang sa mga listeners. Pakinggan yung episode ni Miss KD about sa shroom. Sobrang ganda pare. Na siya, eye-opener din siya na mga tips kung paano mo siya, hindi ka mahuli ng pedendelo. Nag-mention ka Hindi, it's si Miss KD. May tanong kami, Miss KD, anong trip mo? Ba't ka gumawa ng podcast? Yan. Hindi. Kasi nag-start ako 2021. Tapos, during pandemic, wala akong makausap na same ko ng interest. So, sabi ko, sige na nga, gawa na lang ako ng podcast. Para naman, feeling ko rin makaka-reach ako ng mga tao na same interest ko, tulad ng self-help, yung mga wellness, ganyan. So, kaya ako gumawa ng podcast. Tapos shy type ako noon, kaya audio lang. Parang yung mga Wellness. Miss KD, feeling ko yung mga listeners mo, mga elitista. Uy, grabe, hindi naman. Usually, Di ba? mga friends ko. Ganon. Hindi, para kasing kung, di ba sa amin, kung kami yung, sa kasi sa tatlo yan, Patira sa Tandem, Bloomer Babe, tsaka May PMP, kami yung yung mga squatter eh. Grabe. Feeling ko nga kung generation. i-level yung mga tier, pare, tayo yung nasa low tier na na pang-premium tong podcast ni Miss KD, pare, kung papakinggan eh. Dahil sa income tax tayo yung yung no indigency. Pero tama dun si Kwan, na curious ako dun kasi Miss KD, hindi lang ikaw yung podcast na
nakakausap namin na nagso-solo podcast. 'Di ba Mm. nandiyan si Miss Jade ng Mm. MJ's Bubble Podcast. Si The Original Podcast, yung isa naming listener, podcast din siya. Same ng concept mo na mag-isa lang din, tas babae din siya na ano. Pati yun si Miss Jade, babae din na ang ano nila, sila lang mag-isa nagsasalita. Eh, di ba parang ang hirap nun na ano, mag-isa ka lang na nagsasalita? Oo, actually mahirap siya lalo na kapag hindi ka nakapag-plan kung ano yung mga topics na gagawin mo. So, ang ginagawa ko, ahead of time, meron ako listahan ng mga topics na related dun sa theme or genre ng podcast ko. Tapos, ire-ready ko na yung mga outline, ano yung sasabihin ko. Usually, yung mga nire-record ko na ako lang mag-isa, meron ako mga tips about productivity, wellness, or anything. Minsan nagkaka-dead air ako. Minsan nga nabablanko ako. Kinakat ko lang. Pero yun yung mahirap pag mag-isa ka lang eh. Hindi katulad ng kapag may guest ka or meron kang co-host na parang tuloy-tuloy lang yung flow kung merong opinion yung isa, meron kang opinion, madali lang siya. Ayun. So, nasanay na lang siguro ako. Pero actually, I'm looking forward na yung podcast ko is maging more on interviews ng mga topics na gusto kong i-share with my audience. Ganon. Which is, yun nga din yung napansin ko nung unang mga episode mo, ikaw lang mag-isa. Then, itong mga recent, nagsasama ka na ng best. Yung ng, best friend ko, sinasama Oo. ko na siya. Yung episode nilang puro tawa lang. Pero ano, yun, bukod dun sa ano, kasi kami rin although kami rito, kahit tatlo kami rito, minsan nag-guest din kami ng mga ano, may yan, katulad mo, na isa sa mga ginaguest namin, mga personality. Ikaw ba, naisipan mo din na ano, magsama ng co-host? Yan. Oo, before. Lalo na nung nag-stop kasi ako for 2 years. Tapos nung bumalik ako, talagang naghahanap na ako. Gusto ko mag-hire ng co-host. Kaya lang nahirapan ako maghanap. So, pinush ko na lang na ako na lang mag-isa. Tapos parang yung Bakit pangarap, hindi ano? Sige, tuloy mo. parang pangarap ko nun is maging Joe Rogan ng Pilipinas. Na alam mo yun, Yun, parang, magtotok sa mga aliens. Tapos di ibigay ba? si Donald Trump. Kahit anong topic na gusto ko, sino ang gusto ko i-guest, Oo. politics, kalokohan, droga, or whatever. Alam mo yun? Sayang, Gusto mo wala na rin, tayong anong deGrasse Tyson. memorable- Philippines. Speaking of Joe Rogan, meron ka bang conspiracy theory na remarkable sa'yo na until now, parang naniniwala ka na meron talagang ganun? Nako, lalabas yung pagka-nerdy ko. Sa Hindi, mga okay lang, topics nerd ni Joe kami Rogan, dito. Nerd lang. naniniwala akong may aliens. Yan ang Oo. unang episode namin sa Betrogan's Conspiracy. Conspiracy. Oh, bago niyo tinapos. May segment kasi kami dating gano'n, Miss KD na ano yung Betrogan, tas mga kalokohan ba, alien na pupunta kami sa, tulad nung episode natin tungkol sa Atlantis, napunta kami sa mga badyaw. Ay, talaga cute. Okay. Ano Naniniwala yun? ako yung From A to Z. Mm. Paano A to Z? Parang... Lahat Babae, ng conspiracy theory. Oh, mga alien, mga. Letter B. Ay, ang cute. Isa-isa Okay. namin yun. Tapos yung si Atay Zombie na, hindi na namin natuloy. Pero ikaw, naniniwala ka na may alien? Oo, kasi noong una nga, yung daddy ko kasi medyo weird yun eh. So, mga nanonood siya ng mga National Geo, mga History Channel. Tapos dati, sabi ko, ano ba yan, daddy, bakit ka nanonood ng mga about aliens, mga ancient history, mga pyramids, ganun. Tapos one time, nakinig ako sa parang episode ni Joe Rogan, meron siyang in-interview na expert, tapos parang nirelate niya lahat yung mga unexplainable tulad ng mga pyramids, Machu Picchu, ganyan. Paano nila nagawa yun dati na wala namang technology, ganun ka-precise yung mga cut, 'di ba? Anong reason bakit ganun yung shape ng pyramid? Sabi ko nga, baka parang totoo na siya. And then this year, parang maraming lumabas na mga balita na nagiging totoo na siya, marami ng sightings, yung mga ganun. Doon na ako naniwala, pwede ngang ano. So, in short, Actually, Miss KD, isa kang Illuminati. Oy, Iba lalo naman na yung lumabas yung Illuminati. kay PDD. Oo. Alam mo yung kay PDD. Oo, Sabi ko, ay, legit, totoo tong, Di ba parang may ganun eh. Meron pang isa yung, yung kay Beyonce, tol. Yung kay Beyonce, parang hawak daw nila yung mga nasa Hollywood. Di ba may ganun? Kaya laging thank you, Beyonce. Di ba may ganun conspiracy? Beyonce. Pero ano ba, Miss Marami KD? pa Agnostic ka ba? lumabas. Yan. Same. Wala. Ano, on the Nagkakasundo way tayo na sa dito. pagiging atheist. Charot lang.
paano yung process mo from yung pagiging agnostic mo ngayon? Siguro nung nag-mature na, nung tumanda na ako, Usually, medyo ganun. oo, 'di ba? Nakita ko na lumaki kasi kami na sarado Katoliko, alam mo na yung parents Mm. ko talaga nagsisimba. Pero pag lumaki ka na nakita mo na kung ano yung real world, charot lang. Lalo na nag-shrooms ako na parang sabi ko, hindi, Yan. hindi totoo tong mga to. Rakan na ito. So, sa mga bata nakikinig, wag mong subukan. Masisira. Ano ka muna? Tawag dito, spaghetti ka muna dan, no? Tapos inom ka ng soft drinks. Ay, no. Shoutout kay Kagawad ng Yan Kislad pala. Chronicles. Si Kagawad Saka naman, ano, ang kwento nila, mga weird na mga kwento, mga sulat niya na bunga ng pagkain ng gamis sa Canada. Yan mm, na. Ay, yung mga news nakakapagsulat na. siya ng Mm. kakaibang kwento. May tanong lang ako, Cancer, bakit ka naka-blur? Ganyan kayo sa lahat ng episodes nyo. Yan. Yeah. Si Dahil certified scammer tayo eh. Hindi, basta may... Hindi, may ano kasi natin Miss KD, hanggang meron ngayon, siya ganyan kasing din yung tanong eh. may page kasi siya sa Facebook na na Cancer PH. Tapos walang nakakilala sa kanya sa pool. Mm. Pero marami siyang makakilala sa internet pero wala nakakilala sa tunay niyang mukha, sa tunay niyang boses. Talaga. Mm. Baka ikaw si Kasi- Senyora. Charot. Nako, akla, hindi ako yon. At sis, hindi rin ito yung tunay kong boses. Baka maglumihanan ka. Hindi ako yun kasi si Senyora, ano yun eh, part ng LGBT eh. Hindi Okay, ba? so Akala ko malinaw tayo. sila, isang squad sila doon na parang ano. Talaga, yung hindi lang kulot- yung isang yung tao? kulot- Ano yun, si Babong? Hindi, Kaya yung nga, kulot conspiracy lang theory siya. kay Babong. Siya lang yun. Yung kulot Ah, niya, siya di lang ba? yun. Yung kulot, Oo, tapos... yung kulot nga. Huwag mo nang kulot pangalanan. with friends yun. Ay, Miss KD, may tanong ako Ah. sa'yo. Yung Senyora pala, hindi lang siya isang tao. Oo, Sige, parang Juan, yung tanong mo. Ano siya, buong LGBTQA+. Hindi, tanong ko kay Miss KD tag dito. Bakit bloomer, babe? Mm. Bloomer babe kasi late bloomer ako. Late bloomer. So yung Paano parang late bloomer? 23 ka na nag-menstruation. ang pangit. Kala ko ba wholesome? Sorry. Hindi. Parang late ko na na-experience yung mga pagpa-party, late ko na okay. na-experience yung mga ganon. So parang late 20s ko na na-enjoy yung life. Aside from, kasi nung college ako, medyo pasaway naman ako, pero hindi ko na experience lahat. Kahit pagbo-boyfriend, late na rin ako, mga ganon. Pagta-travel, ganyan. Achiever ka ba, Miss KD? Sa Nung school? achiever. Lagi may Yung awards. madaming Yung awards. bihira lang magka-tres, Ay, ganun. hindi naman. Hindi naman. Ano lang talaga, medyo innocent sa mga Oo, yung mga ganyan. yung sinabi, Kaya tara, inom late. tayong Jimbulag. Ayun, punta tayo sa alak. Anong paborito mong alak, Miss KD? Alak? Paano nung college? Naalala Nung ko yung pumaparty ka iniinom ko na. Hindi ngayon, yung halimbawa, yung pag mag-inom ka mag-isa, ang trippings mo. Hindi na kasi ako nag-iinom eh. O, yan ang Oo. lifestyle. Hindi, before, nung Sorry, pumaparty ka, akin. nung na-discover mo yung party na yan. Ano ba? Usually Sa mga- cocktails eh. Pero nung high school ako, naalala ko, uso pa nun. As in, yung pupunta ka sa bahay ng classmate mo, tapos doon kayo magiinom. Yan. Generoso pa yung uso nun. Yan! Ay, grabe rin, no? Uy, emperador. Lumalabas Wala ang pang edad. light doon. Lumalabas ang Beshi. edad sa generoso. May bago na naman akong beshi. Parehas Ayaw, tayo, generoso. Generoso, prep pa ako niyan, pare. Wait, alam mo ba, may common denominator kami nito ni Miss KD. Parehas kami walang kapatid. Only solo child ka rin din. pala, Miss KD. Mag-isa lang siya. Only child. Only child Yan. lang. Tapos Ayun. parehas tayo ng iniinom generoso. Beshi. Ikaw yung alternate. Ikaw yung sa alternate universe. Ikaw yung bading Pero na version ni Miss KD, yung bagus mo palabas. Oo, yun yung gusto mong sabihin. Simida. Pero, Ayun nga, yung late bloomer na yan, anong edad? Kasi parang, ano ba dapat para makategorize mo ang isang late bloomer na tao? Ikaw ba, Juan? Ano bang definition mo ng late Siguro, blooming? Antol, mag-yosi ka ng first year high school, ganun. Dalawa lang. Kaya baby face eh. Charot lang. Hindi, actually, tol, parang late bloomer din ako kasi, nauna ako mag-asawa sa edad de 20, no? Hindi mo alam, Miss KD, may anak na ako, 20 no? late bloomer. Talaga ba? May anak na ako. 20 may Grade 1 anak na. na yan. Grade 1 na yung anak ko. Tapos, pero yung tulad ng sinabi ni Miss KD na yung sa alak, parang mahilig lang ako nito na, no? Nag-podcast na tayo.
Like, di ba, lagi ako naginom dito. Tapos Mm. yung So, mga kasalanan namin. ecoms, ganan, na ano ko na siya. 2022 na. Yung ganun, doon ko lang siya na-discover eh. Parang gusto ko siya matry nung high school pa lang, pero alam mo yung wala kang circle na mapagkakatiwalaan. Ganun, tsaka bata kayo. Nakakatakot. Oo. Kayo ba? Ako kasi hindi siya dumating eh. Parang, Spoiled yun nga, brat ka fourth kasi, hindi year. ka katulad ni Miss Kading, iniingatan ng magulang eh. Hindi naman. Lalaki kasi Ma-explore. siguro siya. Hindi, well, lalaki nga. Tapos at the same time, ma-explore din. Kumbaga yung mga School circle ko bukol. noon, yun, parang lahat kami, yun, parang easy go lucky. So, hindi siya dumating sa point na late bloomer. Walang ganun, walang kategory sa akin na ganun eh. So, sa'yo, Juan, ganun. Kay Lauren siguro. Pwede, no? Gano'n Sila, nagsisimula pa nga lang nagiinom yung yan. buhay ko. Nagiinom eh. Ang alam ko, Sabagay, pinapabili no? ka. Di ba, Lawrence, pinapabili ka ng tatay mo ng grade 3 ka ng Yossi sa tindahan, sindihan mo, nasabi? Hindi, pinapabili lang ako sigarilyo pero di ko sinisindihan. Pero yun, bukod sa alak, na-try mo ba manigarilyo, Miss KD? Oo, nung college ako. Parang, syempre, parang mga peer pressure. May mga barkada Oo, din naman no? ako noon eh, na, alam mo Mm. na, pasaway. Tara, So, Yossi ka yes, ng ganun. Marlboro Blue. Di Black ba? bat ka, no? Black bat. Sabi na Inom ako eh. sa Inang TJ bango na. Maxx. Nakakamiss. Nakakamiss, Pang chicks grabe. talaga eh. Gudang, na-try mo, gudang? Oo, pero matapang yung lasa niya eh. Ano Alam yun? mo, pre, may kwento, pre, na yung gudang daw, may halo siya na marijuana MJ. dati. Oo, kasi kakaiba yung Na, amoy niya eh. kakaiba yung amoy niya, tapos nakaka-high siya. Pero parang kwentong lang yun. Kasi binibenta siya sa Sa mga tindahan. cigarette store eh. Mabibili mo lang yun sa mga cigarette store sa mall. Yung parang mga kiosk. Yaman. Meron, ganun Namin yung siya. tingi eh. May tingi. Oo, parang nung time na yun, parang 10 pesos ata yun. Yung black. Mura na yun ah. 5 Yung black bat yung tingi. Pero yung gudang, parang bibilin mo siya ng ako nung time ko isang kaha. Tapos hati-hati kayo magbabarkada. Tapos parang, syempre cool kayo. Akala mo meron talagang kasamang MJ eh. Pero, Oo, pero yun wala. pala, lang, Hindi ko parang alam placebo effect lang pala. Parang kakaiba ganun kasi yung siya. amoy niya cancer, di ba? Oo, Parang di ba? Matamis yung may filter niya halo. rin. Oo. Matamis din yung filter Okay. niya. Sayang, hindi ko naabutan yan Feeling ko meron pa nun. Sa mga Advantage ng mga old ex-con, people. comment nyo kung meron. Marlboro Blue kasi yung na-discover kong na-mindfuck ako doon sa Marlboro. Pag-gits ko, sheesh, ano to? Ang lamig. Gumuguhit sa... Marlboro Blue. Sarap. Matagal din, Mental matagal ba ka yung din. blue? Oo, mental. Balingan ko. Menthol Super siya. light yung blue? Yung blue, yung may ice blast ba, Miss KD, yung pinipisil, das Yung may, okay. Oo, yun. Naabutan ko pa kasi kwan yung dati, merong Marlboro Blue, pero siya, parang lighter version pa siya ng Marlboro Ay, yung Light. green, Marlboro, Ay. Marlboro Black Hindi, yun. light blue talaga. Ay, light blue Crafted. talaga. Alam mo yun. Ha? Crafted ba yun? Iba Marlboro pa ata pa. tol yung crafted. Hindi ko Hindi na ko Ay, alam. hindi, meron Pero yan sa naalala ko. 7-Eleven, men. Kasi hindi siya parang impossible siya sa sari-sari store. Kunyari yung Marlboro na may sinabi sa akin yung tropa ko na Marlboro Purple Haze daw na Ano na Lace yan ang eh. buta. Bago na yan eh. Hindi, Oo, bago na ayun. yan. Yung mga ganyan, yung purple na kulay. Yan Mga din yung may purple haze na. pinipindot. Oo, yung may flavor na siya. Pero ano ko natikmang Yosef, Fortune Green eh. Ako mighty. Mighty ako eh. Jackpot na na puti, ba nun? May May mighty na ba nun? saka may Astro. Ewan ko kung may Astro sa inyo. No? Uso yun nung Radioactive Sago Project. May Astro cigarette. Meron talagang ganong sigarilyo, men. Kaya yun, ganun yung name nila? Ay, yung Hindi, pangalan ng may kanta band. sila. Hindi May naman. kanta sila. Okay. Astro Alam cigarette. ko yan. Narinig ko yan. Oh my May- God. Napaka, nostalgic. Naalala ko kasi nung high school ako, uso yung mga gigs, uso yung mga, Oo. parang atid gig, tapos yung mga, Rock alam mo and yung roll emo. yan eh. Oo, yung mga emo na. Ayan. Dumaan ka ba sa ganong phase? Emo phase na... Oo, dumaan ako dun pero kasi nga strict yung parents ko. So, parang siguro once or twice lang ako nakatakas para umattend ng Oktoberfest. Uy! Grabe! Oo, So, yun, kung yun na. tatakas ka, Yun. pre, piliin mo na sa Oktoberfest ka tumakas. Yun yung may malaking yung malaking Dati balon ng usong-uso bote. yun. Oo. Kung may mga Usong-uso yun. Yun yung may nagliliparan pa mga kondom, ginagawang balloons. Legit yun. Ay, na doon eh ba?
Iba yung nasa isip ko, naalala ko yung Forever Summer na ano, sa close-up na merong nategi. Ay, Alam mo, nag-OD ba yun? oo. So, nabanggit niya na rin naman yung may namatay. No, may tanong lang ako sa Miss KD. Ito kasi, ang tawag namin sa mga listeners namin ay mga ex-con kasi Ex-con. lahat kami parang may ginawa kaming pwede kaming makulong. At yun ang tanong namin. Petty crime. Ang petty crime, yung basic answer, nagnakaw ng sa 7-Eleven, mga ganyan. Hindi naman. Ay, hindi Nahuli ba? lang ako sa market. Oo, yung Dahil pinakanta pinatay ko ng yung... lupang hinir. Nakakain ng tira-tira. Hindi, nung emo era ko din, mga rock and roll. Ewan ko kung nung time kasi nung market, may mga free concert yan. Nung ano pa, meron pang giligan yan sa gilid dati. Ngayon kasi ano na siya, Banapol. Yung hilera na yun na yung market. Pero before nun, mga may stage pa dati ron kung saan ka pwedeng umattend ng mga free concert. Pinatay ko yung ilaw nung CR ng lalaki. Nahuli ako nung guard, bawal pala yun. Ayun, pinatawag ako sa admin ng mall, tapos pinakanta ako ng lupang hinirang as punishment. May 20 times. So, ganun mga petty crime. May ganun ka ba? Bukod doon Petty sa crime. mga shroom-shroom, bukod doon. Baka Hindi, mapideya ako dito, ha? Wala Charot pang lang. kaso yun, Toys. Sa mga ex-con, pakinggan na lang nila yung mga episode na yun kay Miss KD. Oo, parang ganda yun, promise. Anong naisip mo, Sige. KD? Wala naman akong nagawang napaka-wholesome no. Pero dati, naalala ko, pasaway kasi yung best friend ko sa high school. So, na-kick out kami sa school namin kasi sinira namin yung cubicle ng CR, yung pinto. Yes. Hindi wholesome yun, Miss KD. So, ayun ang Na-kick out ka dalawang public school yun. Nasira yung kinabukasan mo dun May bad record ka pala Yun. Paano Yun, bakit wala na. anong nag-udyok sa inyong sirain yung divider ng cubicle ba yan? O yung pinto Hindi yung mismo nung... pinto, yun. So, Yung kasi yung pinto best friend ko nun, may kaaway kami nun naaalala ko, tapos puro, alam mo yung uso yung vandal nun, diba? Tapos nagsasagutan kayo sa door. Hindi ko alam, Hindi hindi pa- ko maalala kung bakit namin sinira yung door, tapos nahuli kami, na kami yung nakasira. So, sa mga Gen Z Wait, na yung- ex-con, pare, yun ang comment section dati yung pader ng CR. Yun, Diba? hihintayin mo na may mag-reply. I-reply. Siguro mga 2 days, mga kinabukasan na, mga ganon. Mm-mm. Tapos nahuli. Paano kayo nahuli? Sinumbong kami ng isa naming classmate. Tapos trinay pa pangit. namin i-save yung reputasyon namin. Para nag-bribe kami dun sa isang guidance counselor na, oh my God, nakakahiya naman to. Pero sige, nag-bribe kami na bibigyan namin sila ng, alam mo yung water dispenser na may hot, cold, gano'n. Tapos may ref Mag-donation. sa ilalim. Mm. Bagong labas pa lang kasi nun eh. So parang sabi, sige, bibilang namin kayo ng ganito para sa school. Ending, di pa rin. Na-kick out pa rin kami. Props dun sa school nyo, hindi nagpapadala Pero sa friend mo pa rin siya until now. Yung kasama mo na yun. Wala na. Ay, friend ko pa rin siya, pero hindi na kami as close as nung... Close. Oo. Oo. Kasi nagiwalay kami nung college eh. Iba na yung course niya, iba yung school niya. Oo. Grabe, Tapos black sheep ako sa bahay namin pero hindi ako na-kick out. Diba? Well, ako din naman. Hindi lang siguro ako nagpapahuli. Parang, I Hindi, ano doubt. pa rin, Kasi yung si school niyo- Cancer nag-iisa din. Yung school kasi ata na cancer, hindi naman ganun ka-decente katulad na kina Miss KD. Yung sa kanila kasi nagbabato na sila, naka-graduate pa to eh. high school naman kasi yun. Parang understandable ata pag high school na naninira ka ng Tsaka mga pasaway ako gamit. nung high school ako naalala ko. So Miss KD, na-try mo na bang mag-rugby? Hindi pa. Out of curiosity Kami lang ba? Kami lang ba? Hindi ba normal yun? Dalawa lang. Akala ko normal yung bulkasil. Hindi, nabanggit mo lang. Malawat mo nun. Bakit alam mo? Wait lang, gandang joke nun nga. Siguro pag nawala kayong mas madikit, no? Yung kulangot mo pag mag-rugby. Ano na siya? Kulay gray na siya. Pag Pero ba ito ba? pag nag-bulkarsil ka, yung kulangot mo pwede nang pantagpi sa boots mo. Hindi kasi medyo serious ng konti o na serious side. Kasi parang nung papakinggan mo yung podcast ni Miss KD, para siyang audio diary eh. Like nabanggit siya ng isa nating guest, si Tito P.
'di ba, meron siyang yun din nag-solo cast din siya, nag-solo podcast dahil ang intention niya i-record lahat ng mga thoughts Mm. niya sa audio, then in the future kung meron siyang maging anak, pamangkin, or Apo. na alam mo yun, kailangan ng advice, o ito pakinggan mo na lang tong episodes na ganito, ganyan. Punta ka sa Ayun na yun. episode 103. Parang ganun siya eh. Ikaw Oo. ba, Miss KD, parang yun ba yung nabivision mo na, eventually in the future, pag nagkaanak ako, ganyan, paparinig ko sa kanya yung mga episodes na binabanggit ko, ganyan. Oo, actually ganun din yung una kong naisip na parang para may babalikan ako in the future. Ganito pala yung mga kalokohan ng mga ginagawa ko nung Mm. 30s ko or nung 20s ko. Mm-mm. Tapos na-realize ko na pwede ko siyang maging platform para ma-meet ko rin yung mga tao na merong same interest as me. Or let's Mm. say, nagsastruggle ng same thing. Let's say, depression Mm. or yung life nila in 30s, mga ganun. Na ma-reach out ko rin sila, alam mo yun, ma-share ko experience at matulungan ko rin naman sila. So, yun yung isa rin yun sa mga factors na naisip ko ba't ako nag-start ng Mm-mm. podcast. Tsaka shy type ako, di ba iba vlogs, parang gusto Mm. nila in the future mapanood nila kung ano nangyari sa trip nila. Let's say pumunta sila sa Mm-mm. ganitong lugar, Kung mapanood tumababa nila, sila, di ba? yan. Di ba? Shy type ako, so ginawa ko na lang in audio form. Kaya nag-podcast Mm-mm. ako. Yung Well, ngayon kasi yung mukha, Miss KD lang kasi tol, 'di ba? Pag kasi may itsura ka ba, parang ano siya eh, tama ba? Baka hindi ako ma-OP ako dito. Tapos base sa usapan natin ngayon, na-kick out pala siya. Hindi naman pala eh. Parang may ganyan kasing minsan stereotyping ako personally, may ganun ako parang halimbawa pag mukhang rich kid yung mga podcast, parang hindi ko siya pinapakinggan eh. Tapos pagka naispatan mo Mm, naman, ay hindi naman pala. Same man na ng hindi, frequency maloko naman. din. Mm. Maloko din kasi ako nung college. Parang ngayon lang to. Mm. ano ba Nag-LinkedIn. yun? Yun nga, yung nabanggit ni Kwan, para bang ano yun sa'yo? Yung ginajudge ka by sa looks mo na, ay parang social naman yung podcast nito. Pero parang Oo. pagpapakinggan mo siya, hindi eh. Parang Hindi. normal. Jologs nga ako eh. Yun yung gusto kong ano yun na hindi ako social. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mag-English ng straight. Charing. Well, Dire-diretso. Real. Pakinggan yung episode namin, English only episode yan. Meron kami yan. hanggang well lang kami rito eh. Well. Ay, hindi may naalala lang ako kasi kami dito para may mga kadugyutan kami dito eh. Para lang basagin natin yung hindi porket gana ng itsura, hindi na, ano Oo. na, social na. Okay. Ano yung pinakang Social na. dugyot mong nagawa, Miss KD? Bigyan mo nga natin kasi ng example. Ano bang kadugyutan? Kasi ganun halimbawa yung... Nagkaigit yung boxer shirt ko. Tapos nilaban ng partner ko. Mga ganun tipo. Ganon? Tol, hindi na yung kadugyutan na nun eh. Immoral na yun. Well, si Piolo Pascual nagkaigit. Sabagay na. Yung mga ganung dugyot moments. Hindi kumain ng tira-tira sa food court. Mga ganyan. Tapos nagkahepa ako dun So, share ko Oh. lang. So, alam mo na kaya ako naka-blur. Mga ganun, ikaw, Kwan, habang nag-iisip si Miss KD. Ano bang sa akin pinakang dugyot ko? Siguro tol, hindi ako nag-toothbrush ng 24 hours, ganun. Ay, hindi, mga 2 days siguro, ganun, pinakamalala. Hindi ako nakapag-toothbrush. Parang may kami nun, may lakad kami nun eh. Tapos hindi ako ay sa bundok na nag-thesis ako nun. Hindi ako nakapag-toothbrush. Pag-trekking. Mm. Given na yun. Dugyot na Parang ba siya? 3 days ako. Pinakamatagal na walang toothbrush. Parang same tayo, Cancer. Naalala ko meron akong parang spontaneous na trip with friends. Tapos napunta kami ng Baguio. Tapos isang set lang ng damit yung dala namin. Natulog na kami sa car. Ilang So, oras kayo bilbil nun? din ako. Ilang 3 days kami days? dun eh. 3 days kami 3 dun. days kayo sa Naka-shorts pa kotse? kami. Sa kotse lang kayo natutulog? Oo. Sa Burnham Park yan, no? Hindi. Ay, naalala ko Kasi doon natulog lang kami. So, parang pwede sa tabi ng chapel eh. Alam mo yung Oo. sikat na chapel doon. So, parang may parking doon sa baba. Doon kami natutulog. Sana, Pero sa sasakyan. nagbili naman kayo ng mga andi siguro na Miss KD. Oo Pa-andi naman. siguro yun. Nagbili kami ng mga ganun. Pero, Kala ko man, baka mag-amoy Pero patis may din. hindi rin public- ako mag-toothbrush. May public CR nga sa Baguio. Yun nga, na-experience ko na rin yan, Miss KD, matulog sa kotse sa Baguio. Grabe, ang lamig, diba? Sabi ko, baka magka-TV Ang na ako lamig. sa third day. Day triple moon niya, Actually, gaming.
I know. Ano ba yun sa'yo? Parang compliment ba sa'yo yun na Yan. tulad Magandang yan, tanong yung yan. tanong namin ni Kwan na gina-judge ka namin na, hindi, porket maganda to, mukhang social. Pero parang pag natutuwa kami, pag narinig namin yung mga kadugyutan moments mo eh. Parang ano siya eh. Ay, ano ba, parang kasi nagmumukhang tao eh. Pero hindi, to be Oo. honest, ang ganda ni Miss KD Parang eh. Para politiko. Oh, siyang, ay, thank you. parang wala siyang ginagawang marumi sa katawan eh. Parang hindi nagpalit ng damit ng 3D sa bag yan. Parang ganun siya eh. Kung titignan mo, parang ganun eh. Mm. Tapos pag ganun, syempre mapipilitan kang i-portray na kailangan nga disente ka tignan eh. Na ano ka ba doon? Yung parang ay Conscious. hindi, oo, yung parang ay hindi, gusto kong ipakita yung totoong ako. Pero dahil nga Oo. yung perception ng tao sa na ay hindi, ang ganda mo eh. Oo, parang Na, formal ka, Oo. ganon. ganyan. Hindi. Nag-iiba yung persona mo, parang Oo, ganon. sinasabi nga nila sa akin na, Miss KD, noong una kita nakita, parang ang taray-taray mo, Yan mga ganyan. ganda. Tapos pag nakausap Yes. na nila ako, alam mo yung jologs naman pala ako, nakikipagtawa, nakikipag-jokes. Bigla na So, nagpi-freestyle pag may narinig na beat. di ba? Saan galing yung Ginawa mo rapper freestyle? yung tao. Jologs kasi. Na yo ba? Sige, Miss KD, sorry, nakat kita. Mm. Ayun, iyon lang. Nagugulat lang din sila na nakakasabay din naman ako sa kanila. Kasi, So yun yung usually mga first impression sa'yo na mataray ka. mataray ako, Actually, hindi ganyan. naman. Parang pagka tinitingnan mo si Miss Kitty, hindi naman eh. Tsaka ito lang, parang May, first impression kami sa KD, social ba? Yung ganun. Yun lang. yun, Yung may, parang may, ba yung may namamalingki chance. sa SNR, ganun. May SNR membership. May landers, yung mga ganyan. Hindi mo Uy, mapapunta sa namamalengke ano din to. naman. Hindi mo ata Namamalengke naman mapupunta. din ako sa SNR, pero alam mo yun, kaya ko din naman mamalengke sa wet market, gano'n. Parang kaya ko din lumevel doon. Kaya ko din naman lumevel sa, alam mo yun, kasi naranasan ko din naman dati na hindi kami Ayan, ka-well ayan off pala. ng, Ano may status nyo, Miss KD? Ano ka ba? Rich kid ka ba? Hindi naman. hindi kami rich kid. Middle Pero, class. middle class kami. Pero kasi nga mag-isa ako. So, hindi ko sinasabing spoiled ako pero Mm-mm. ginagawa ng parents ko lahat para ma-experience ko rin yung mga bagay sa mundo na Mm-mm. medyo komportable. So, yun. Huwag kasi kayong Maglayas. magpadami, Kwan. Tama pare. Sundan ko Oy, pero bukas. malungkot, ngayon na matanda na yung parents ko, medyo nalulungkot ako na nakikita ko silang tumatanda, tapos mag-isa lang ako. Mm. So, yun. Tsaka Kaya pag mahirap din na yung nag-anak baway. kayo, Pero may mga magkapatid, pinsan ka din naman. oo, cancer. Pero medyo malayo sila. So parang wala akong lumaki talaga na naging kapatid ko. Close na Oo, parang wala. pinsan. Yun yung ano. Kasi kami parang compound eh. Nung lumalaki ako, Ah. although only child ako, pero lalabas lang ako, nandoon yung mga pinsan ko na kaedad ko. So parang Mm-mm. sila yung mga kapakapatid ko, as in same lang kami ng mga edad, parang Age. walang gap na taon. Parang lahat pantay-pantay na. So parang ganun siya sa akin. Ganun yung upbringings na parang paglaki ko, may mga kapatid ako. Nice. Ayun ang maganda. Ako kasi Mm. wala. So lumaki ako ng may lola, daddy, mommy, may manang, pero matanda na sila. Mahirap So pag mag-isa. maagang nag-mature yung utak ko. Mm. So yun. Sa amin ganun eh. Tulad nito, pag sinayar matay nahihirapan, at least may natulong ba? Kahit hindi nila ako maasahan kasi nga ako yung Oo. black sheep. At nandiyan naman yung kapatid kong mas mayaman Meron sa ka akin. isa ka pa, 'di ba? Oo. Hindi Hindi lang katulad nung isa. pag mag-isa ka, di ba? Tatlo kami, Miss KD. Dalawa. So, pagka yun, hindi lang isa yung maghihirap. Tulad na yun, kapag sa inyo ni Cancer, tsaka sa Miss KD. Pagka may nahirapan yung parents nyo, kayo lang yung aasahan kung sakali, parang minsan kasi okay lang kung kahit financially stable kayong emotional ba, wala kang makausap man lang, yun ang mahirap eh. Tulong-tulong Actually. sa bahay, walang Pero yung yung mindset mo na ganyan na parang ang goal ng podcast mo is to hindi naman parang preachy ang dating eh. Parang share mo lang din yung self-improve. yun, parang self-improvement din na sinishare mo din sa iba. Saan siya nang galing? Na experience mo ba na may nakilala rin akong ganito na nagbibigay ng mga self-improvement na mga idea or tips. Parang gusto ko rin gawin in return. Parang ganun ba Gamitin yung siya? mga ganyan sa networking eh. Ay, wala akong Aware. MLM. Promise,
promise, Yan ang sinyarize ko lang ako. networking. Kinukwento kami nung Ganyan nga mindset kung ilalagay mo sa setting na gano'n. Na-invite ka ba ng networking, Miss KD? Oo, dati. Napakain din ako sa sa Chowking pa yun Sabi, "Uy, birthday ko, punta ka dito." Patay ka Totoo. dyan. May PowerPoint slide pala. Tapos may mga nagpa-power, no? Pero nga, Oo, Miss may KD, mga. yung parang saan yung inspiration mo? Ba't mo siya na-trip ang gawin ba? O yung mga nakukuha naman ng tips ba? Yung mga libro, ganun, binabasa? Or napapakinggan Oo, podcast din? nag-start ako nung 2021 kasi nagkaroon ako ng depression ng mga 2018 ba? Mm. 2018. Tapos, naggamot ako noon, nag-therapy ako. Medyo nag-okay-okay ako, pero tuloy-tuloy kasi yung mga antidepressant Mm. meds ko. Tapos kapag nagtitake ako noon, hindi ko gusto yung pakiramdam. Either nagiging groggy ako, Mm. or lagi akong inaantok, or may mga nakakalimutan ako. So Oh my parang God. nagfa-function ako, pero may something na nagbabago sa akin. So hindi ko gusto yung pakiramdam. So nag-stop ako for 2 years. Tapos pumasok yung pandemic. Lagi na lang ako nasa condo. Hindi ka nakalabas, 'di ba? Kasi syempre, dun lumala nagkaroon ako ng episode, tas lumala siya. Nagkaroon na naman ako ng episode ng depression. Tapos, nag-meds ulit ako. Tapos, nagkaroon ako ng suicidal thoughts. Yung Mm. parang gusto kong tumalon. Tapos sabi ko, shit, ayoko nang ma-feel yung babalik na naman ako sa therapy. Tapos parang hindi ko alam yung nangyayari. Kasi yung time na umiinom ako ng mga antidepressant, isang buong taon yun na hindi ko Mm. maalala ko anong masyadong nangyari or anong events nun year na yun kasi nga uminom ako ng gamot. Mm. Parang lagi ang groggy, lethargic, ganun. Tapos sabi Pero, ko, kailangan wait, anong nun? Hindi ka naman ano, laging tulog. Parang ganun. hindi. Parang, syempre nagtatrabaho ka, di ba? So parang sanay ka na kung ano yung daily routine Parang mo. Tapos naka-autopilot, isipin mo ganun. naka-autopilot ka lang, tapos minsan nakakalimutan ko na kahit spelling ng word na alam ko naman dati. Mm. Sabi, hindi Dog maganda ba yan, yung, Miss KD? Hindi naman. ha? Yung dog na Anong spell? Hindi. Nakalimutan Spell ko, ng nag-i-email ako Mississippi. noon. Nag-i-email ako, tapos sabi ko, anong spelling nga nito? Mm. Pero ang easy-easy ng word na yun. Mm. Nakalimutan ko lang ang spelling. So, yun. Sabi ko, ay, something dito. Tapos, lagi akong inaantok. Lagi na ako nagkakamali sa work. Tapos, nag-start akong makinig ng mga podcast din nun. Tapos, nakikita ko yung mga YouTube videos na, alam mo yun, mga parang improvement, self-improvement. Nag-start na rin ako magbasa ng mga libro. Tapos, na-hook ako sa mga podcast na yung mga sila Andrew Huberman, yung nagba-biohack. Mm. So, parang gagawin mong cold plunge para magising ka or mawala ka sa anxiety mo, mga ganun. So yun, doon ako nag-start. Tapos parang nung nakita ko yung na nag-improve yung sarili ko, na hindi ko na kailangan uminom ng mga meds na binibigay sa Mm. akin. Doon ko na naisip na bakit hindi ko siya i-share sa iba. Or i-share yung journey na yun, i-record ko para in the future, alam mo yun, maalala ko na, ganito yung mga ginawa ko, ganito yung mga achievement. Meron pang time na, uminom ako ng iba't ibang supplements for the brain, Mm. para lang i-test ko kung gumagana ba talaga. Alam niyo yung parang commercial ni, Memo plus gold ba yan? yon si Memo Plus Gold. So talagang tinest ko yung supplement na yun, kung talagang nag-work yun. Ininom ko siya for a month, tapos tinitest ko yung sarili ko kung maaalala ko ba tong number na to, maaalala ko ba yung spelling nito, ganun. So, ayun. Para naging challenge din siya sa akin. Mm. Usually, ganun pag supplement Oo. lang naman siya yung mga Memo plus gold. Parang ano. May ganun Yun. akong pinsan during niya, nursing exam. Lagi siya nainom ng Memo Plus Gold Mm-mm. Ayun, 3 beses na siyang bumagsak ng exam. Hindi na siya natuloy ng nurse. Ay, talaga. So, ganun pa yung galing. Kamamahal pa man din nun. Oo nga, ang mahal nun. Naririnig ko naman yun sa mga law student. Anong una nga hindi ako naniniwala eh. Sabi ko, pero umiinom pa rin sila. Kasi nga, alam mo, gagawin nila lahat para lang pumasa. Minsan na placebo Lahat. effect na lang eh. Oo, feeling ko nga din placebo siya dati. So, yung okay lang ba pag-usapan yun? Yung, paano mo siya, yung depression mo, na-diagnose? Yung family mo ba yung nag-initiate o ikaw na mismo yung nag-initiate na magpa-check up?
Ako na. Kasi alam mo na yung generation ng parents ko, hindi naman sila naniniwala sa Oo, therapist. yung Kulang ka generation lang sa nasa dasal eh. utak lang. Oo, ganyan mga kaya mo yan, mga ganun. Hindi uso sa kanila. Ano yung anxiety, hindi nila alam. Ang nangyari kasi noong 2018, nagkaroon ako ng matinding heartbreak. Yan, Yun mamaya ang natin dahilan. pag-usapan yan. Yun, Mamaya. nagkaroon ako ng matinding heartbreak. Tapos, Yung parang pala na-shock ako yun eh. noon. Na-shock Mm. ako noon na hindi ako nakatulog ng 3 days. Tapos Ay, sabi ko, ma, Damn. oo, 3 sabi ko, days. mapunta tayo ng ng doktor kasi hindi ako makatulog. Para lang magpareseta sana ako ng sleeping Mm. pills. Tas yun, ang ending nangyari, parang na-diagnose nga ako na may depressions, binigyan ako ng mga meds, tuloy-tuloy na yun, Mm. hanggang sa 1 year. After nung taon na yun, medyo nag-okay-okay na ako. Pumasok na ulit ako sa office. Pero yun nga, bumalik na naman siya nung nag-pandemic. Tapos parang lumala na siya kasi Mm. nagka-suicidal thoughts na eh. Trigger warning sa mga nakikinig ah. Oo Mm. nga, Huwag tayo oo. mag-boyfriend, huwag na mag-jowa. Pero ano, balikan nga natin yung bloomer, yung term na late bloom pare. Late bloomer. Ilang taon ka, Miss KD, nagkaunang boyfriend? Di ba sabi mo late ka na eh? Oo, mga Sana. Hmm. 19 ata ako Ano nun. 19, no? Late. Pero Nag-asawa na ako hindi niyan eh. pa yun. Uy, Anong, Kaya ko, noong 19 shoot. si Kwan, bumabayo na siya. Ikaw, Miss KD, nag-aano pa lang, ligawan stage pa Oo, lang. ligawan Oo. stage. Di pa nga seryoso yung 19 na yun eh. Parang nagkaroon ako ng serious relationship, 21 na yata. Ako Mm. 22, mga ganun. Graduate Sa na ako. bagay, no? Mm. ako nga, nauna pa, wala ka pala sa akin, Miss KD, nauna pa yung kasal ko sa graduation ko. Parang kinasal ako, tapos mga Oo. 3 days after nag-graduate ako. Hindi, ano naman yun. Batang ama ka pala. Charot lang. Parang Siya, gano'n ano, na siya. rin. Ganun. Ah. Although ano naman, 20 ako noon eh. Tapos sa SMA, 19. Ganun na rin. Batang ama na rin kasi hindi pa kami handa eh. Ilan taon na yung anak mo ngayon? Sorry 7 personal. na. 7. Grade Okay. 1. Ayun no. Okay naman. Na-survive. Pakasundan na rin. Ay, Minamanifest na ng dalawa eh. oo. Hanggang dalawa na naman. Hanggang dalawa lang naman okay na yun. Ready na naman ulit. Ang hirap din Hindi kasi Miss maghanap. KD pag late na ba? Yun ba yung naisip ko? Kasi sina Airpat, ang sa kanila, nag-asawa rin sila 2021. Tas 3 kami sunod-sunod, parang every parang tig-iisang taon lang yung pagitan namin. Ako 27, kapatid ko 25, yung isa 23. So ngayon lahat kami, may trabaho na kami. Sila, ang babata pa nila, yung mga mukha nila parang ganito lang din. Di, pag kami magkakasama, magkakapatid do, niloloko kami ng mga kapitbahay namin. Diyan yung magkakapatid. May Talagang sumpa baby sa face na pamilya pala niyo. yung buong family mo yun. Hindi naman ano lang, nadadala lang din siguro sa height tsaka sa katawan. Hindi ako, medyo pitit ako ng konti. Tapos yung height ko, 5'3" lang ako eh. Mm. Hindi ka tulad ni Cancer. Si Cancer, 6'footer yan eh. Banda. Pero 1 Kaya inch pag ka nga lang. pinagtabi Baka Cancer, kami. 1 inch ka. Hindi lang. 1 inch yung hinliliit ko pre kasi ano siya eh. Maliit lang eh, no? So dahil sa love life pala yun. Yung first trigger ng depression ko nun. Ay, bakit? May, ano ba? May sumunod pa? Oh, yung nag-pandemic na. Oo, Ako actually, nung pandemic din lumalabas. talagang, Napraning siya lahat eh. lahat nakakapraning din talaga eh. Hindi ka Parang, lumalabas. Pero anong civil status ngayon, Miss KD? Single. Single naman. Yes. Hindi walang mingle, walang mingle na kasunod. Nagde-date, pero Okay. ayun. Lahat kasi may dito, ano na eh. Si Cancer kasi, ako, stay happily married na si Cancer. Siya na yung bottom sa kanilang mag-jowa. Tapos si Bottom mesa Lawrence, pala. shoutout Tenga. si Lawrence inalandi yung iba naming mga listeners yan. Yun ang mga, Gago mo. Di Sino ko yung ginagawa wala yan. bang comment? Wala bang bagong comment galing kay ano? Wala. Sino nga yun? Si Miss Rin, shoutout kay Miss Rin. Yeah. So, Hindi, Pero ma'am, ano hindi ba? ngayon. Ano bang payo mo nga dun sa yung ganong stage? Si Kwan kasi alam mo, nung parang pag sinabi niya na okay lang na bata mag-anak eh. Pero kung ako ang status ko, parang hindi siya, ako sa status ko ngayon, nasa, ano pa lang ako 25 eh. naman pare, mag 2 years na tayo. Huwag tayo magdukan dito. Pero Tito Miss KD. Nasa, Dito.
Ako na Hindi ko mag-snitch. pa kayang magkaanak eh. Sa kahit sabi mo parang ano siya, may ganong era yung mga millennials na lang. Si ano kasi si Kwan ano siya eh, Anong millennial Tama, Gen Z. tama. gitna ako ng Gen Z. Hindi, tol, para ang sa akin Oo. kasi, tol, mahirap pag sa pinansyal. Pero pagka financial stable ka naman, mahirap pa rin, tol, eh. Yung Pero emotional, kasi yung ready, yung mga ka na ba emotion, mga ganun ba? Yun ang ano eh. pero mostly ng millennials hindi pa gustong magkaanak eh. 'Di ba? Parang ganun yung Mm. nakikita ko eh. Ewan ko kung tama yung observation ko kasi mostly ng kilala ko ganun eh. Tapos, tol, sa Ikaw ba bilangin miss? ko, may dinagdag pa siya yung usually daw sa generation nyo yung may mga nagkakaanak ng autism ba? Di ba, may nabanggit siyang ganun? Oo. Kaya medyo May nag-guess nakakaparaning kami. lalo eh. May nag-guess kami. Kaya gusto ko magpaano bago kami magkaanak. Gusto ko yung magpa-DNA exam para malaman ko lang kung meron akong may chance yung anak ko na magkaroon ng special needs. Although Talaga? May ganun na. mm, Naku, may ganun na eh, naku, may dinamay pa ganun. natin si Miss KD sa pag-overthink. Oo, Hindi, tangina, hindi. lalong na-trigger lalo. Patay ka, boy. Meron bang right age para sa isang babae Yan, ang maganda yan. magkaroon Yun ng pala, Miss KD, kasi may isa kaming tropang podcast, si The Original Podcast. May episode siya no, yung body clock ng babae ba? yun, meron Parang siyang isa siya sa mga ganun. way na worried niya eh. Parang gusto niya mag-anak kaso, paano nga kasi yun nga, hindi niya alam kung ready siya tapos medyo yung age nga niya, hinahabol na rin siya. Parang ganun ba? Mm. Sa inyo Same ba, ano? thoughts kay Cancer. Yun din yung napapansin ko. Yung generation namin, hindi, minsan nga hindi nag-aasawa or hindi pa Mm. nagkakaanak, late na. Ang sa akin naman, yung pressure sa akin naramdaman ko nung mga nasa late 20s ako eh. Kasi may expectation sa amin, mga babae, na dapat at Mm. this age, 28, dapat may kasal ka na, Mm. o kaya may pamilya ka na, dapat mag-anak ka na, kasi yung parang pinaka-prime age, pinaka-healthy Mm. na time para mag-anak ka. Pero kasi sa technology ngayon, sa science pala, marami namang pwedeng gawin eh. Oo. Let's say, magpa-freeze ka ng eggs. Yun yung sinasabi ko sa mga ka-age ko, sa mga millennial na girls, na magpa-freeze kayo ng eggs as much as k- kung may means kayo ha. Kasi para hindi kayo nape-pressure na ng biological clock nyo Mm. na mag-anak na kayo ngayon, maghanap na kayo ng partner or ng asawa kahit di ka pa ready, 'di ba? Gagawin mo 'yun. Mm. Pero kasi ngayon may mga option ng ganun or mag-adapt ka in the future. Kung Oo. gusto mo talaga magkaroon ka ng anak, di save your eggs. Pero merong iba na yung religion nila, hindi sila ina-allow na Na ma-freeze. magpa-freeze ng eggs. May mga ganun din akong friends na parang hindi ko na i-drop yung religion ha, Oo. pero anti sila doon kasi nga daw Mm. parang we're playing God, ganun. Mm. Parang tayo nagde-decide kung kailan tayo gagawa ng bata, ganun, ganyan. Pero kung may means kayo, gawin nyo para hindi kayo ma-pressure ng society or whatever. Medyo Kasi ako mahal lang din din kasi yun eh. Miss KD. Mahal Oo, yun, yun men. lang, Sobra. mag-save ka. May mga companies ngayon na parang kasama na yun sa package nila. Kapag nag-apply ka sa kanila, 'di ba, yung benefits mo, HMO, mga Mm. bonus, ganyan. Kasama na yun Mm. sa Mm. benefits na makukuha mo, sa perks. Maganda Sa siyang akin, conversation starter. 'di ba? Mm. May mga May friends eggs. kasi ako na gano'n na. Pinatigas mo, pina-freeze mo ba yung eggs mo? Oo, nasa Hindi, freezer. hindi the first. Nasa Pwede lagayan siya ng ice i-freeze. cream. Ang awkward nun kung tayong tatlong lalaki lahat, pre. Pre, yung itlog mo tabigas. Sorry na putol kita, Miss Katie. Okay lang, ayun. Tsaka ano Tapos pala sa mga ano namin, mga ex ko na naghahabol ng body clock, mag-Patreon lang kayo sa amin, may pring sperm tayo lang. Hindi. Wala tayong ganun. Kaso wala kayong asahan sa jeans ha. Height lang, walang ayun. utak ah. Pwede na yun. Buo naman, wala ka lang utak, naka-steady lang. Ang Pero gulay. bukod dyan, ang interesting kay Miss KD ay siya rin ay isang comedy fan dahil meron siyang podcast episode na ginas niya pare walang iba si Sir Chan Chan Consin Chan na Consin. Comedy Nice. Manila at Pencil Box Studios. Yan, Paano pare. nangyari yon?
Ano ba nangyari? Ayoko. Nanood ako ng show Ayoko. nila. Kasi mahilig ako, siguro mga early, bago mag-pandemic, yun. Mm. Sobrang fan ako ng Comedy Manila. Nung magkakasama pa sila Alex, sila Mm. Red, Mm. sila. Mm. Dati pag nag-show sila talagang, sila yung parang parang si Alex pa yung main Headliner. headliner, Headliner. gano'n. Tapos sila Red bago pa lang. So, yung time na yun kahit paulit-ulit, iba't iba kasi yung mga venue nila. Let's say Venue. mag-show sila, 'di ba? Mag-show Mm. sila sa Makati, mag-show sila sa QC, sa Green Hills. Talagang pinupuntahan ko kahit na memorize ko na yung jokes nila. Mm. Yun. So, Oo, fan na Yung ba, fan Miss actually. Katie, yung ako. pagpasok may isang cocktail, handa na akong tumawa. Paano yung Ano ba yun? introduction mo? Saan siya, paano mo siya nakilala? Paano mo nalaman? Alam May ko, friend ka ba minessage na, ko lang siya sa Facebook. Tapos, may common friend yata kami. Tapos nalaman ko na mm, magkalapit lang kami ng bahay sa Laguna. Parang Mm. next town lang. Tapos doon mm, nagkaroon ng parang starter conversation na, taga dito ka lang pala, gano'n. Tapos sabi ko, pwede ba kitang mag-guest? Gano'n. Tapos meron ah, pa akong isa na kinakantahan ko noon na i-guest si Dawit. Yan, Kasi hindi ko Sabonares. natuloy. Oo, si Mm, Dawit. Si Foolish Prophet. Mm. mm. Grabe, fan Pero na fan ako. I mean, yung ano, Mm. yung paano mo siya nakilala, yung comedy scene, paano mo na-discover? Sino Paano ko ba siya? nag-introduce sa iyo ako nakilala ko yung ganitong klase ng stand-up comedy sa Funny One sa Showtime na eh. As Ah, parang ganun. Ikaw ba international may alam mo na yung kasi pag usapang stand-up, ang alam natin yung mga sa Okrayan. Zirko, Vice Ganda, mga Vice ganon. Mm. Ganda. Mm. Ako recently ko na lang din yan nalaman nung sa Funny One na. Tapos yun, eventually nag-follow na rin ako sa page ng Comedy Manila, ganyan. Ang Ikaw, naalala Miss ko KD. noon, napanood ko si Alex sa YouTube. isang show. Hindi, sa isang show na parang guest lang siya. Hindi siya talaga comedy. Oo. Hindi Parang siya comedy nag-host. show, Parang nag-guest lang nag-host siya siya. o nag-host lang siya. Tapos nagsabi siya na, meron kaming show sa ganito, talagang full stand-up comedy, ganyan, manood kayo. Doon ako nag-start. Nasabi ko, Mm. meron Mm. palang stand-up comedy dito sa Pilipinas. Kasi usually mga napapanood ko yung mga nasa abroad lang. Kala ko Mm. walang ganun dito. Oo. Usually nga na stand-up napapanood ko yung mga okrayan lang sa clowns, mga ganyan. Mm. Sabi ko, bakit ganun? Yan. Then Mm. nalaman ko na meron dito. Doon ko na parang yun yung underground scene pa dati ng stand-up Oo. Kasi hindi sila sikat Wala Hindi silang pa, hindi Ah, pa talaga. yun, diba? Yun, doon ko sila nakilala. Tapos galing sinusundan ko lang. na si Alex. Oo. Yung Siya talaga minsan, yung sana makasama natin si Miss KD, tsaka yung ibang tropa. Oo. Go, Pero Pagka, sige. yan, ako naman ano lang talaga comedy fan. Nood-nood lang. kaso Miss KD, pag kami nanonood ng comedy pa, nauwi kaming mga may sore eyes. Kung okay lang sa'yo. Ay, Natawa, hindi uy, pa, wala pa yung masaya punch, yan tinatawa na. Masaya yan. Alam mo, ginawa namin ng friend ko yan. Share ko lang nung birthday ko. Nagpunta kami ng Thailand. Tapos, di ba, syempre, meron kasing puntahan doon na pwede ka mag-weed Parang legal Mm. yung weed, legal yung mga Mm. ganyan. So, nagpunta kami doon, nag-weed kami. Tapos, pumunta kami sa Kausan Road yung pangalan. Wait lang, Miss KD, Tapos, yung sore eyes talaga yun, Yung, hindi yun, ano. ay, oh my hindi. God! Dalawa lang, Oo. luhan. Kay, Nagmamalinis hindi. lang, baka may makikinig na, PDE. Ay, okay, sorry. Hindi, Sorry, sa sorry. Thailand, maganda yung Thailand na yan. Oo, Thailand, progressive Pangarap country na na, yun. bansa namin yung tatlo yung Thailand. Sige, Miss KD. Masarap yung tom yum. Mm. Pero maganda experience yun. Tawa ako nun kasi after nun, nag-stand-up comedy kami. Talagang tawa ko hanggang heaven. Charot. Ano yung mga nagsesend doon, mga English set ang kanilang Mga Oo, white, mga white. mga white yung mga Sa'yo nun. Hindi May kasi ganun. yun talaga yung 'di ba yung origin talaga ng stand-up comedy sa western talaga. Oo. Akala ko sa Ganun. Thailand. May moment Sa kami Thailand. ganyan ni Cancer, nanonood ba kami ng kay Boss Muman sa ano nga yun? Sa Sa Samsung Theater. Sa Samtong Theater. Okay. Uy, si Cancer, nakatulala. Ako hindi ako natatawa na doon sa mga, hindi na nanonood ng set na nakatitig lang ako sa tapos ako'y tawan-tawa. Tapos si Cancer, nakaganon lang So, ang hindi ganun. Tapos nung pag-uwi namin, ba't di ka na natawa nung para ka ng tanga. Gago natawa ako. Gagi, hindi, nakatulala ka lang. Yung pala natawa Sa siya sa isip. isip niya. Isip niya. Delete. Magmamaneho pa ako nun Hayop na yan.
Tapos Sa nung stand-up uuwi na comedy kami, ngayon. maganda lang uuwi na tayo nakain na hindi na kami nag-uusap eh. Nakahigap kami Kumakain ng kami pares. Pares. Tayong tanga Ano nun. yung Miss KD, may tanong ka? Sa stand-up comedy ngayon, ng mga stand-up comedian ngayon, sinong favorite ninyo? Ako, James Caraan talaga. Yan ang bias ko sa Okay. Comedy Manila eh. Okay. Ako Parang depende pagka kasi. may special siya, kami ni Jowa, talagang siya yung go-to Manonood. namin. Mm. Okay. Or then, si Boss Muman. Yan. Si Muman Reyes. Kayo ba? Ikaw, Miss KD, sinong ano mo? Ang talagang pinapanood ko noon, na-text si GB. Jibril GB, Labrador. Ay. lakas sa... Si GB. Ay, Miss KD, pag Bait niyan, nakapag Sir ang daming GB. bagong set ngayon si Sir GB. Sa Sobrang prequel. dami niya prequel ngayon BGC. bagong mga ano. Di ba sabi mo yung memory may iba nilang joke? Dami ngayon mga bago nila. Silang Talaga? Ayun ang masaya manood. Bago Kasi yung parang, mga Yan. di ba, memorya na natin yung mga, yung sa ano, energy drink, di ba? Ngayon, may mga, sobrang dami na ngayon na ano eh, yung nasa GB. Ikaw ba, ano, Lawrence, sinong paborito mo sa ano ngayon? Di ka rin, di ka, mahirap kasi mamili. Kasi Diba iba't si Boss ibang style ka. Nonong? mga stand. Oh, Si Nonong, gusto ko din si Nonong. Actually, si Boss Nonong, iba rin Oo. yung energy niya pagka nasa stage nasa siya eh. crowd. Hyper din eh. Yeah, actually sila, pero talagang ako, kahit anong mangyari, Sa kahit OG, yung si joke si James. si James, kahit napanood ko na yung show niya, manonood ulit ako kahit yun pa rin yung set niya, parang ganun. Si Chan magaling din. Kaya ako nga siya hinost din nun eh. Talagang siya yung tumatak sa Lakas. utak ko na ang galing. Siya sa ngayon, Naalala ko nag-headline siya na yung sa- mga, nag-headline na siya ngayon si Sir Chanchan eh. Oo nga eh. Naalala ko yung joke niya sa roller coaster ba yun? Oo, yun talagang, Napakinggan ko yun lang. Yung Solid, aamin, oo. Solid. Aamin siya. Solid yun, actually solid. meron na yung special niya yan, meron siya yung 30 minutes special sa YouTube channel niya eh, no? Meron. Talaga? Meron, Meron. Meron, Bobo parang ang pamagat. Bobo taon. show. Bobo show. ang title. Kasama niya doon si Sir Roger. Tigta 30 sila, tig 30 minutes na special. So, yun. Ilang Sa pa rin, mga ex-con. medyo napahaba ang ating kwentuhan dyan. Ah. Sana ispatan niyo yung podcast ni Miss KD sa ano. Miss KD, ba may ipopromote ka bago tayo matapos? May 1 minute. Imbitahan mo Ayan. sila. Yan. Yan. Yes. Makinig kayo ng podcast ko. You can stream it sa Spotify. The name is Bloomer Babe Podcast. I-guest ko rin kayo Yan ba? I-guest ko rin kayo Mamaya sa na rin ang podcast. recording. Kaglawas nito. So, yun. You can check podcast ni Miss KD sa Spotify. Saan pa ba? YouTube. YouTube. Sa Acast. Yan. Bloomer Bay Acast. Podcast. Yan, kasama natin. Lagi naman namin sila shoutout yan. Kasama ng Patira sa Tandem. Yan. Then, Yun, yan. Kung oo, nagustuhan sige. yung episode na to, paki 5-star na-rate na lang sa Spotify or kung may video episode sa YouTube, mas maganda. Pakishare na rin sa mga tropa nyo magaganda at pogi na jologs yan. Hanggang dito na lang. Yan. 1. Follow niya kami sa... again, 2. 3. Bye-bye. Follow nyo kami sa mga summit, pare. Hirap talaga pag walang may Zoom. Donate nga kayo. Madami dito. Pinopromote niya yung show niya dati na Jologs. Tapos binato dami ata siya nagbo. doon. Sa NU Rock Award yun, men. Pero ngayon, Ay, acceptable na yung Jologs as parang Jologs na word. Jeje mo na kami. So, Oo, yun. Maraming medyo salamat. din ako. Special thanks to Montesa Medical Group, Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe and worry-free.